Sa mga nakaraang linggo, naging mainit po ang usapan sa crypto community kung tapos na ba ang tinatawag na altcoin season. Makikita kasi natin ang malaking paglipat po ng pondo mula sa altcoins papunta kay Bitcoin. Kasama pa dito ang pagbaba ng liquidity sa futures at spot market na nagdadala ng tanong. May tsansa pa ba ang altcoins na muling bumangon or balik focus na talaga lahat kay Bitcoin? Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito, pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Yan, simulan po natin sa kung ano po ba ang nangyayari sa pagitan ng Ethereum at saka Bitcoin. Yan, mula po September 2 hanggang September 5, nagkaroon po ng net outflow na $788 million mula sa Ethereum Spot ETF. Ibig sabihin ay mas marami pong investors ang naglabas ng pera kay Ethereum. Sa kabilang banda, si Bitcoin naman ay nakatanggap ng inflow na $246 million sa kanyang spot ETF. Ang sinyalis po nito ay nagsisimula ng bumalik ang mga investors kay Bitcoin bilang mas safe asset. Yan sa panahon po ng market uncertainty. Dahil mas malaki po ang market capitalization at liquidity ni Bitcoin, mas nakikita po siya bilang matatag na lugar kumpara sa mga altcoins. Kaya sa market impact, kapag patuloy po na lumipat ang pera mula altcoins papunta kay Bitcoin, posibleng manatiling mahina po ang galaw ng mga altcoins at mabawasan ang kanilang short-term growth. Ngayon ay ano naman ang ipinapakita ng buy-sell-taker ratio. Ayan, isa pong mahalagang indicator ay ang tinatawag pong buy-sell-taker ratio sa futures market. Yan, bumaba po ito sa cyclical low na nagpapahiwatig na humihina po ang liquidity, hindi lang sa spot market kundi pati sa futures market. Kapag bumababa po ang liquidity, ibig sabihin ay nagiging mas maingat po ang mga investors sa pagpasok ng kanilang mga positions. Ito po ay nagdudulot ng pangamba lalo na sa mga altcoins dahil nangangahulugan ito ng kakulangan sa kumpiyansa ng market na mag-invest sa mas mataas na level. Kaya sa market impact, kung patuloy po ang ganitong sitwasyon, posible pong tumaas ang volatility at bumaba ang presyo ng altcoins sa short term. Ngayon ay may pag-asa pa ba ang altcoin bull market? Ayon po sa kilalang analyst dito na si Michael Van de Poppe, hindi pa tapos ang laban ng mga altcoins. Naniniwala po siya na paparating pa rin ang altcoin bull market. Ang dahilan kung bakit delayed ito ay dahil sa macroeconomic factors at mababang participation mula sa mga retail investors. Kung titignan po natin ang kabuuang market cap ng altcoin sector, kasalukuyan itong nasa $1.06 trillion level. May mga resistance zone sa $1.10 trillion at $1.25 trillion. Kapag nabasag po ang mga levels na ito, posible itong mag-trigger ng mas malawak na price movement pataas. Kaya sa market impact, kapag nalampasan po ng altcoins ang $1.25 trillion na resistance, posibleng magsimula ang panibagong altcoin rally na matagal nang hinihintay ng maraming mga traders. At ayan, bilang panghuli, ang opinion ko po dito ay hindi pa tapos ang altcoin season. Ang kasalukuyang paglipat po ng pondo kay Bitcoin ay isang natural na cycle, lalo na kapag may uncertainty. Pero kung makalusot po ang altcoins sa mga major resistance levels, malaki po ang tsansa para magkaroon ng bagong bull run. Ang pinaka-importante po ngayon ay maging maingat po tayo at wag po nating basta habulin ang presyo. Bantayan po natin ang liquidity, resistance zones at kung saan po tayo papasok or magpapasok ng mga malalaking pondo. Dito po natin malalaman kung magsisimula na muli ang altcoin season o kung mas mahaba pa ang kailangang paghihintay. Ren, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.